let's bring in our correspondent. Now we have Mayan Los Baños for the latest at the Senate. Mayan, you covered yung press con ni Senator Amy. What did you think? Ano yung, how was the rest of it? Ay, magandang hapon sa inyo, no? Tama. Kaninang mga bandang 10:30 ng umaga nagsagawa ng press conference Senator Amy Marcos. So, siguro unahin ko na dun sa mga sinabi niya na tingin niya, pakiramdam niya, minasama daw ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagtuloy niya dun sa hearing tungkol dun sa ICC arrest kay dating Pangulong Duterte. At sinasabi niya, pakiramdam niya galit sa kanya ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang sinasabi ni Senator Amy, hindi niya alam bakit. Sabi niya, kasi ang dami ko nang in-invite ng mga taga-gobyerno. Sabi niya, in-accommodate ko naman sila. Sabi niya, pero hindi ko nakasalanan kung hindi nagtugma-tugma yung kanilang mga sagot. Di umano ka at naging nagmukaraw anti-administration yung hearing na ginawa niya noong nakaraang linggo. Mayan, nabanggit ni Amy yung Yes, sir. To Dedma is divine. Paliwanag mo nga kay Reg, kung hindi sabihin nun, nahirapan siyang unawain eh. Hindi kasi pinapag-react namin siya. Anong sabi namin, ang comment nyo, medyo may sinasabi na si UC Claire sa inyo na puro daw mga taga-DDS ang kinakausap nyo kasi lalo na dun sa hearing. So, ang sinabi niya, words daw yon ng kanyang nanay na sinating First Lady Imelda Marcos na parang tupatol, ano yung sabi niya? Tupatol is human, to Dedma is divine. Yes, it's divine. So gusto raw niyang divine siya, to Dedma siya, kay UC Claire Castro. Yun yung sabi niya. Mayan, kahapon pa namin tinatanong yan si Amy kung itutuloy pa niya, kung may part 2 pa yung hearing na yan. Meron ba? May sinabi ba siya kanina? Kasi sa kahapon sabi niya sa amin, hindi pa siya sigurado eh. At sabi niya sa amin kahapon actually, unenthusiastic daw mga tao, lahat ng tao doon sa probe niya. So itutuloy pa ba niya? May part 2 pa ba? Yan din ang sagot niya sa atin, ma'am eh. Kanina nung calling ulit natin sa tinatanong, sabi niya, pinag-iisipan pa nila. But so far, ang ginagawa nila is they're actively looking for additional resource persons, mga international law experts daw. Karami pa raw kasing dapat siya sa atin. At kasi itong preliminary findings po nila, kung makikita niyo, wala silang tinukoy na papanagutin. So parang yun yata yung gustong i-cover ng pangalawang hearing. I-pinpoint na. Sino ba talagang dapat managot doon sa sinasabi sa preliminary findings ng mga paglabag sa saligang batas di umano ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Yung preliminary findings ba, is it a consensus among the members of the committee or is it the preliminary finding of the chairperson? Kung tama kasi parang Senator Amy lang itong preliminary findings na ito. Tsaka kahapon lang din sinabi niya, kaya itutuloy yung press conference kasi supposedly kasi ito, Chair Ed, kapihan sa Senado, kumbaga press con na the usual with the Senate reporters, and then kagabi nagbago, sabi niya, straight press con na ito kasi mag-represent ako na yun na initial finding. So, Yes. Actually, it's an initial finding of the chairperson of the committee. Yes. Yeah. We were wondering, Mayan, kasi walang signatory yung initial findings, yung preliminary report. So we were wondering whether the committee members signed off or this was just written by Senator Amy Marcos's team. Pero pag divine kasi, kahit walang iba, okay na yan. Divine nga. But ang dating sa amin ay mukhang galing lamang ito kay chairman, bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Affairs. Kasi preliminary findings pa lang. Ang papipirmahan o ipaiikot kasi sa members kapag ganap na siyang committee report. Okay. Mayan, meron bang proposal dyan sa kanyang ginawa? Halimbawa, clearly naman in aid of legislation yung hearing na yan. Pero some other time kasi may mga suggestions sila ng mga kaso, no, na ipa-file. Katulad sa Congress din, meron ba ganun silang output dyan na sampahan ng kaso whoever? No? Yung gobyerno, yung presidente, yung DOJ. May ganun ba silang proposal? Dun sa 7 pages na binigay na copy sa atin, wala akong nakita na recommendation. Ang sinasabi sa atin paliwanag kanina, parang kami kasi, what's the urgency? Bakit naglabas ka agad ng preliminary findings? Di ba yung ibang mga hearings, inaabot ng ilang buwan, walang preliminary findings. Sabi niya, ito ay para tugunan kasi may mga nakaubang na warrant, di ba?
sa iba pang mga nabanggit sa ICC complaint. So sabi niya, minabuti na nila na ma-pinpoint ano yung tingin nilang mali at pagkukulang at butas doon sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte para sana daw hindi na maulit sa mga susunod na maiisyuhan ng warrant ng ICC. That is, kung makikinig sa kanila, yung pinatutungkulan nilang mga nagkulang yung sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. So yun ang objective niyan, Mehan, kasi nagtatanong din mga tao. Sabi ni Sal Panelo, in aid of election lang yung probe na yan eh. Meron bang malinaw na patutunguhan yan? Oversight lang ba to o talagang gusto niyang pigilan yung pag-aresto? Alam naman natin kung sino yung arresto, si Senator Bato and maybe si Oscar Albayalde. Yun ba yung objective niyang probe na yan? Para matigil na yung mga arrest? So for yun ang hindi niya sinabi exactly lang no, para matigil yung arrest, but basically to address yung mga concerns dun sa pag-arrest at sana daw huwag maulit yung kung ano mga pagkakamali. By the way, ma'am, may sinabi siya na hindi naman ako nag-iimbestiga para ma-re-elect o kaya ma-endorse. Kasi natanong natin siya, no, kung ba yan, gagamitin mo bang campaign, campaign issue mo yan, yung ginagawa mong hearing. Sabi niya, hindi naman ako nag-hearing para ma-endorse or ikampanya yung sarili ko. Yun ang sabi niya. But wasn't her logo on the PowerPoint that they were showing during the Senate hearing? But anyways, I'm curious about what you said, May, about na minasama daw ni President Marcos yung pagka-conduct niya ng hearing. Tell us more about that. I mean, what's the level of I guess, what's the word? Rift between the siblings. Where are we at now? Dagdag doon sa tanong ni Reg, Mayan, meron ba siyang bagong dagdag doon sa kanyang statement kahapon na siya ay kumakalas sa administration slate? Napag-usapan din ba yung yaan kanina? Yes. All of which na pag-usapan. Una, yung kay Ma'am Reg, ang tinanong natin siya, kasi nung una para medyo malabo, sabi niya, hindi ko maintindihan ba't sila nagalit. So, tinanong ko siya, sinong nagalit? Sabi ko, si Pangulo ba? Sabi niya, yes. Tapos, tinanong namin siya, so dahil ba sa hearing, nagkalamat na yung relasyon niyo magkapatid? Ang sabi niya, ay, di, matagal na kaming hindi nag-uusap eh. Sabi niya, pero more on ang sinasabi niya, ang rinig niya or ang nakarating sa kanya, nagalit daw ang Pangulo, hindi raw minasama daw ng Pangulo na tinuloy niya yung hearing, kasi nga parang napasama daw yung imahe ng gobyerno dahil hindi raw maganda yung mga sagot o hindi nagtugma-tugma yung sagot ng mga cabinet members doon sa hearing. Pero sinasabi ni Senator Amy, in-accommodate ko naman silang lahat. Ang dami nga nilang pinadalang subject. Sabi niya, nagpadagdag pa tayo ng upuan at room. Sabi niya, so sabi niya, hindi ko nahawak kung anong sagot nila. And then second question sa alyansa, sabi ni Senator Amy, huwag na nilang pahirapan yung isa't isa. Total, hindi naman na daw siya binabanggit ni Pangulong Marcos sa mga campaign rallies, at least in the past two, itong Cavite at Laguna. Sabi niya, di ko kakalas na lang ako, at least baka matanggalan pa sila ng tinik sa dibdib kapag kumalas ako. Yun ang sabi niya. So, mini-maintain niya yung narrative na hindi niya binabanatan yung kanyang kapatid. Mini-maintain niya ron at parang panyan adding insult to injury dahil malinaw naman sa lahat na ito ay banat sa kanyang kapatid. Tapos, ini-explain away pa niya na hindi naman to banat. Kaya talagang parang double whammy para kay Presidente Bongbong. Kaya talagang magagalit talaga yon. Naninindigan siya na parang, ako nag-hearing lang ako, in-invite ko lang kayo, in-accommodate ko kayo, pero hindi ko na problema kung yan yung sagot nyo. Sabi niya, kaya nga kanina may mga sagot siya na patanong na parang, hindi ko nga alam ba't nagalit. May ganun siya. But she was very clear in her statement na hindi raw talaga nagustuhan ng Pangulo na tinuloy niya yung hearing kapag kaugnay nga nitong sa ICC arrest ni dating Pangulong Duterte. Family feud kasi yan Family feud yan Yun yung tinanong namin kahapon sa kanya. Hindi lang yan not just with her brother, pati dun sa ibang kamag-anak yan Yeah. She had been eased out, sabi niya sa amin, since November 2021. At hindi lang siya directly nakikipag-away dun sa ibang kamag-anak. Binanggit ba niya, Ami, yung First Lady nung nag-uusap kayo? Binanggit ko si First Lady.
Basta binanggit si First Lady, tumatawa lang siya. So, to Dedma is divine. Binanggit mo rin siya kay First Lady. I think yun din ang sasakyan, yun din ang sagot ni First Lady. I don't wanna go Okay. back sa family, ano. Mukhang naputol na yung ano. We'll let Mayan go. Mayan, we know you have an important appointment, so we'll let you go. Thank you so much for yun your... na, nagtatawag na. Thank you, Mayana. Thank you so much for your reporting. Thank you. News 5 correspondent Mayan Los Baños.